Bakit mo ba ako hinihila? Pwede man tumigil ka muna? Napapagod na ako. Ang siyang reklamo ng 22 na si Ava. Kailangan mo makaalis sa bahay mo ngayon. Kapag bumalik ka dun, mapapahama ka lang. Kanina pa sila nakaaligid sa'yo. Baritonong sabi ni Logan, kasabay ng paglingon niya sa likod. Ano bang pinagsasabi mong lalaki ka? Ikaw lang naman itong biglang sumulpot sa bahay ko at kinuha ako doon. Pangingid na pantawag dito sa ginagawa mo sa akin. Hoy! Hindi mo ba kilala ang tatay ko ha? Dating pulis si Papa. Baka gusto mong pabangunin ko siya sa sementeryo na mahuli ka. Bulyaw ni Ava kay Logan na hindi man lang siya pinapakinggan masyado. Kilala ko ang papa mo at paniguradong mas gusto niya ding maging ligtas ka kaysa mapahama ka sa mga taong sumusunod sa'yo. Hindi mo man lang ba napapansin ha? Ilang araw ka na nilang sinusundan. Kapag nagkataon na hindi kita kinuha sa bahay nyo, ay baka bangkay mo na ang makikita sa susunod. Seryosong tugon ni Logan na ikinairap ni Ava. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Ikaw ang biglang dumating sa buhay ko. Kung may kailangan man akong pagdudahan ngayon, ikaw yon. Kaya kung ayaw mong biglaan na lang kitang kasuhan, bitiwan mo ko. Sabay pabalyang waksi ni Ava sa kamay ni Logan na nakahawak sa palapulsuhan niya. Umigting ang panga ni Logan. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa dalaga ang nangyayari. Alam kong nalilito ka o nagtataka, pero mas ligtas ka kapag kasama ako. Sino ka ba? Pulis ka ba? Sundalo? Ba't ako magtitiwala sa'yo kung di naman kita kilala? Malditang tanong ni Ava sabay talikod kay Logan. Ava, wag mo akong tawagin sa pangalan ko, Manong. Kung isa ka sa mga admirers ko, hindi mo ako kailangang kidnapin. Magsabi ka lang kung gusto mong i-date kita at gagawin ko ng 1 beses. Putol ni Ava bago patalikod na kumaway kay Logan na nasapo ang noo. Bakit ba ganito ang anak mo, Sir Andrew? Kung gaano katigas ang ulo mo nun, ganun din ang sa anak niyo, sir. Sa lahat ba naman ng mamanahin niya sa'yo? Bakit itong katigasan pa ng ulo? Bulong na lang ni Logan at reklamo sa isip. Sa huli, huminga si Logan ng malalim bago sinundan si Ava. Ang creepy din ng isang yun. Mukhang nasa 30 na siya kaya panigurado hindi ko naman siya kaklase nun. Masyadong malayo ang agwat na edad naming dalawa, saka paano niya ako nakilala? Hindi ko nga siya nakita kahit kailan sa amin o sa bahay namin. Kahit nung buhay pa si Papa. Inis na pabulong-bulong na sabi ni Ava habang pumipili ng mga canned goods na pwede niyang iuwi sa kanila. Saka anong sabi niyang mapapahamak ako? Sa ilang taon kong pamumuhay mag-isa, walang nangyari na kahit ano sa akin. Hindi naman ako napahamak. Nababaliw na yata yung isang yun eh. Kung vlogger o YouTuber man yun, sana sinabihan niya muna ako kung anong script na ginagawa nila para makasabay ako. Pagpapatuloy pa niya. May lumilingon na kay Ava dahil sa pagsasalita niya mag-isa. Pero wala siyang napansin na kahit sino sa mga ito. Kung ibang tao lang ang nahila niya kanina, baka sumigaw na. Pasalamat talaga siya at hindi ako ganong klaseng tao. Kapag nagkataon baka nasa presinto na siya at nakakulong. Pero sa susunod na gagawin niya yun sa akin, sisiguraduhin ko talagang hindi na siya makakalaya ulit sa kulungan. Dagdag pa ni Ava sabay hair flip, kasabay ng pag-irap niya. Nang makapili na siya ng mga bibilihin, binayaran niya na yun bago lumabas. Madilim na sa labas. Balak niya sanang kumain kanina sa restaurant, pero dahil sa biglaang pagsulpot ni Logan ay naiba ang plano niya. Dapat kumakain ako ngayon ng steak eh. Kasalanan talaga ng weird na lalaking yun na nangyari sa akin. Kung di niya ako biglang hinila, pagkalabas ko ng bahay kanina, edi sana masarap ang hapunan ko ngayon. Parang batang nagtatantrums na nagpapapadyak si Ava ng paa sa gitna ng parking lot sa mall. Akmang magpapatuloy siya, sa ganon nang biglang may idiniin sa gilid niya na matigas na bagay. Suminghap si Ava. Ano? Bumaba ang tingin ni Ava at gulat siya sa nakita. Kahit sa dilim, kitang-kita niya ang baril na tinutok sa gilid niya. Ikaw ba to? Kahit ba rito susundan mo ko? Ito ba ang gusto mo sa akin ha? May pera ako sa bulsa ko.
pwede mong kunin yan. Basta wag mo lang ako papatayin. Bata pa ho ako, Manong. Hindi pa ako handang mawala sa mundo. Maawa ka naman sa akin. Sunod-sunod na sigaw ni Ava habang nanginginig ang mga labi sa takot. Ang dali mo namang kausap, Day. In fairness, ang ganda ng anak ni Andrew Sabi ng lalaking nasa likod ni Ava. Ang pangalan nito ay si Baldo. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Ibang-iba ang boses nito sa nakausap niya kanina. Hindi ito ang nakausap niya kanina at sigurado siya doon. Kilala mo ang papa ko? Bakit mo kilala ang tatay ko? Sino ka? Ba't mo ginagawa sa akin to? Sunod-sunod na tanong ni Ava na ikinahalakak ni Baldo habang mas lalong idinidiin sa tagiliran ni Ava ang baril. Hindi mo kailangan malaman kung sino ako o kung anong ginagawa ko sa buhay mo. Basta, ang kailangan mong gawin ngayon, sumama sa akin. Dadalhin kita sa teritoryo namin at pagbabayaran mo ginawa ng tatay mo sa amin nung gamit ka. Ikaw ang kabayaran sa lahat ng pinatay niya na kasamahan namin. Galit na sabi ni Baldo. Napatili si Ava at nabitawan ng hawak ng mga eco bag nang hilahin ni Baldo ang kanyang buhok. Masakit! Bitawan mo ako! Ano ba? Reklamong sigaw ni Ava pero agaran niya na itikom ang bibig nang itutok ni Baldo ang baril sa bibig niya. Manahimik ka! Kapag narinig ko sumigaw ka ulit, ipuputok ko ang baril na to sa bibig mo. Ngunit hindi pa natapos ni Baldo ang sasabihin nang mula sa likod nito ay umatake si Logan. Sa isang hampas nito sa batok ni Baldo, agad na nawala ng malay ang lalaki. Ikaw! Nanlalaki ang mga matang bulong ni Ava habang nakatingala kay Logan. Seryoso ako nung sinabi kong nasa delikadong sitwasyon ng buhay mo. Kaya gusto kong ialis ka sa bahay niyo kanina. Kung nanatili ka doon, baka nasunog na nila ang buong lugar habang nasa loob ka. Ganon kalaki ang galit nila sa tatay mo. Nakaya ka nilang patayin na parang wala lang. Tura ni Logan habang binubuksan ang pinto ng kanyang bahay. Sa balikat ni Logan, naroon ang walang malay na si Baldo. Patayin niya yung tatay ko. Ba't sila gagawa ng ganitong bagay gayon nga wala na si Papa? Nagtatakang tanong ni Ava habang sinusundan si Logan. May ganito talagang klase ng sitwasyon. Magulo ang utak na isang tao. Minsan, kahit nakalimutan mo na, kapag may isang bagay na nakapagpaalala nito sa'yo, bigla ang bumabalik ang galit mo. Nakita ko ang mukha mo sa billboard. Paniguradong nakita rin nila yon. Sagot ni Logan. Hindi makakalimutan ng lahat ng ginawang kabayanihan ni Andrew Salazar. At kamukha mo ang tatay mo kaya paniguradong nakilala ka agad ng mga to. Lalo na dahil dala-dala mo rin ang apelyido niya. Mukha kang masaya habang sila naghihirap sa buhay. Dahil doon paniguradong naisip nilang maghiganti. Na kung magagawa ka nilang maalis sa mundong to, paniguradong makakagawa na sila ng bagay na ikakasira ng tatay mo. Paniguradong yun na nasa isip nila. Pagpapatuloy ni Logan. Umawang naman ang labi ni Ava. Pero sa ginawa nila, hindi naman gagaling ang lahat ng sugat. Kapag pinatay nila ako, hindi naman gagaan ang loob nila. Mas lalo lang lalala lahat. Giit ni Ava habang napapailing-iling. Napabuntong hininga si Logan. Diyan ka nagkakamali. Hindi ganun mag-isip ang mga kriminal, Ava. Para sa mga kriminal, gumagaan lang ang dibdib nila kapag naibabalik nila ang sakit o pamamahiyang natanggap nila. Kapag nagantihan na nila, sa higit pang paraan, ay saka na magiging maayos ang lahat. Ibig sabihin, saka lang sila tatahimik kapag namatay ka na, Ava. Ganun yon kapag kriminal. Dahil walang puso ang mga kriminal, Ava. Kahit gaano mo pa isipin na mababait sila, hindi yun totoo. Lalo na kung wala silang balak na magbago. Paliwanag ni Logan. Pupunta muna ako sa basement ko. Magluto ka ng kahit ano sa kusina. At huwag kang lalabas. Dahil baka mapahamak ka. Kung may nangyari, sumigaw ka lang. Pero hanggat walang delikado nangyayari, huwag kang papasok sa basement. Naiintindihan mo ba? Dagdag ni Logan at ikinurap-kurap ni Ava ang kanyang mga mata. Umangat ang tingin ni Ava kay Baldo na nasa balikat ni Logan. Anong gagawin mo sa kanya? Tanong ni Ava at dumilim ang ekspresyon ng binata. Alam mo ba kung anong kailangan ng mga kriminal na nangangati ang mga kamay na pumatay? Tanong ni Logan at nang umiling si Ava ay ngumisi siya. Pinuputol. Pinuputol ang mga kamay nila.
Sagot ni Logan dahilan para mapasinghap si Ava sa gulat. Wala na lang siyang nasabi nang tumalikod ng tuluyan ng binata. Hindi ko alam kung kanino ako mas matatakot eh. Sa mga tao may balak akong patayin? O sa kanya na nagligtas sa akin pero sobrang dilim naman kung umisi? Nakangiwing saad ni Ava bago nasapo ang noo. Ano ba, Ava? Wala ka pa nagiging anak na sa ganyang sitwasyon ka na? Paano ka na lang kapag nagkapamilya ka na? Bulyaw ni Ava sa sarili. Igting ang pangang itinali ni Logan si Baldo sa isang kahoy na bangko. Nakalak na rin ang basement para hindi makapasok si Ava at para hindi nito marinig kung anong mangyayari sa loob. Hindi ko aakalaing darating ang araw na gagawin ko to. Sa lahat ba naman ang gagawin nila? Bakit ito pa? Nananahimik lang dapat ako. Pero nung oras na nakita ko mukha ng anak ni Sir Andrew sa billboard, ay alam kong gagalaw sila at tama nga ako. Hindi makapaniwalang bulong ni Logan sa sarili. Kumuha si Logan ng balde. May laman yung malamig na tubig. Malakas na ibinuhos niya yun sa walang malay na si Baldo na agarang nagising dahil sa ginawa. Logan! Malakas na sigaw ni Baldo pagkakita sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nito. Basa ang buong katawan dahil sa ginawa niya. Hindi pa rin kayo tumitigil, Baldo? Halos mabura ang buong organisasyon natin nun. Kaya bakit nagpapatuloy pa rin kayo? Hindi ba talaga kayo makontento? Seryosong tanong ni Logan kay Baldo na agad nagsalubong ang kilay sa sinabi niya. Ang kapal na mukha mo? Ano, ikaw ba? Ikaw ba ang nagpatumba sa akin, ha? Ginawa mo yon para sa babaeng yun, Logan? Sigaw ni Baldo habang napapailing-iling. Napakagaling mo rin talaga, no? Ano? Pagkatapos mong iwan ang buong organisasyon para lang magbagong buhay, makikita kitang inililigtas ang anak ng kalaban natin? Nakakasuka ka, Logan. Ikaw ang pinakagago sa lahat ng gago. Galit na sigaw ni Baldo kay Logan. Anak siya ni Andrew Salazar. Pero hindi siya si Andrew Salazar. Bakit niyo siya dinadamay sa galit niyo? Nananahimik yung bata, Baldo. Maganda ang buhay ng batang yun, kaya bakit niyo sinisira? Wala kayong karapatan na sirain ang buhay niya. Namatay ang iba nating kasama. Pero namatay din ang tatay niya. Patas lang yon. Giit ni Logan pero umiling si Baldo. Gumagalaw na sila. Hindi mo pang habang buhay mapoprotektahan ng Salazar na yan, Logan. Darating din ang araw na mapapagod ka at mamamatay ang batang yan. Humalakhak si Baldo na ikinaigting ng panga ni Logan. Nasaan na iba mong kasama? Saan sila nagtatago? Sino-sino ang kasali sa paghihiganting to, Baldo? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo! Mas mabilis pa, sa 4:00 ang kinuwelyuhan ni Logan si Baldo na hindi nabubura ang ngisi sa labi. Hindi mo malalaman. Kahit saktan mo pa ako o putulin lahat ng daliri ko, hindi mo malalaman kung nasan sila. Ayos lang na mawala ako ngayon, Logan. Dahil may mga kasama ako na kayang ipagpatuloy ang bagay na siyang hindi ko nagawa. Malademonyong ngumisi si Baldo habang sinasabi yon. Nandilim ang buong ekspresyon ng mukha ni Logan. Pagkatapos ay ngumisi siya. Umalis siya sa harap ni Baldo at kumuha ng pliers. Pagbalik ni Logan sa harap ni Baldo ay namumutla na ang mukha nito. Logan, pare ano gagawin mo? Kabadong tanong ni Baldo pero ngumisi lang si Logan. Handa ka mawala ng daliri, hindi ba? Tanong ni Logan pabalik. Ang kanyang mga mata ay sobrang nakakatakot titigan. Ang weird ng isang yun. Gusto niya akong protektahan, pero wala siya dito sa tabi ko? Paano kung may bumaril sa akin mula sa labas? Nakangiwing tanong ni Ava sa sarili. Pero paano niya kaya nalaman na may maghahabol sa akin? Given naman na magaling na pulis ang papa ko noon. Pero paano niya muna nalaman na may gagalaw sa akin ngayon kung hindi pa naman kami nakita kahit kailan? Takang tanong ni Ava sa sarili habang napapabuntong hininga. Pero buti na lang dumating siya. Kung hindi paniguradong hindi na ako humihinga ngayon. Nagpapasalamat naman ako na mabuting pulis si Papa nun. Pero grabe naman to dinadanas ko ngayon dahil lang doon. Kung alam ko lang na magiging ganito ay sana nagmadali ako mag-take ng board exam para lumipad na ako agad sa ibang bansa para doon magtrabaho. Reklamo ni Ava.
Nagsimula siyang magluto ng pagkain nang bigla ang may napansin si Ava na kung ano mula sa bintana ng bahay ni Logan. Tao ba yun? Tanong niya sa sarili at inilapit pa lalo ang muka sa bintana. Tao ba talaga yun? O poste? Bakit hindi siya gumagalaw? Sus Mariosep! Sigaw ni Ava sa gulat, kasabay ng pag-atras pagkatapos may itinutok sa kanya ang taong nasa labas. Sa takot ni Ava ay nagmamadali siyang umalis sa kusina at bumaba sa basement. Akmang kakatok pa lang si Ava nang bumukas yun at lumabas si Logan. Ano nangyari? May nangyari bang masama sa'yo? Hindi ka ba marunong magluto? Ba't pinagpapawisan ka? Muntik mo na ba masunog ang kusina? Seryoso ngunit may pagbibiro sa tanong ni Logan, pero natulala si Ava sa kanya. Sa damit niya. Nang ibaba ni Logan ang tingin, napapikit siya nang mapansin na may dugo sa puti niyang damit. Ikaw, anong ginagawa mo? Kumalma ka. Wala akong ginawa kahit ano sa loob. Natalsikan lang ako ng dugo pero wala akong ginawa na kahit ano. Paliwanag ni Logan habang nanlalaki ang mga mata ni Ava sa kanya. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka, tama ako, hindi ba? Tanong ni Ava, dahilan para mahilot ni Logan ang noo niya. Sino ka ba talaga ha? Sino ka ba talaga? Bakit ka dumating sa buhay ko nang walang pasabi? Bakit parang kilala mo lahat ng taong humahabol sa akin? Bakit alam mo kung ano yung gagawin? Bakit may dugo sa damit mo? At huwag mo sabihin na wala kang ginawa dahil alam ko meron. Ganyan na sinabi sa kalipapa noon kapag umuuwi siyang duguan. Sasabihin niya laro lang at wala nangyari. Pero alam kong meron. Ganyan ang ekspresyon niya kapag nagsisinungaling siya sa akin kaya alam kong meron nangyari. Sunod-sunod na sigaw ni Ava habang napapaatras kay Logan na akmang hahawakan siya pero dinuro siya ni Ava. Huwag mo akong hahawakan. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita kilala. Wala akong alam tungkol sa'yo. At mas lalong hindi ko alam kung ligtas ako sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Patuloy ni Ava na naiiyak na. Tinala mo ako sa bahay mo. Pero wala akong tiwala sa'yo. Kahit sabihin mo pa na gusto mo lang ako iligtas. Hindi ako magtitiwala sa iyo hanggat di mo sinasabi sa akin ang buong nangyayari. Dagdag ni Ava habang humihingos na dahil sa bilis ng pagsasalita niya. Kumalma ka please. Hinga Ava, hinga. Malumanay na pakiusap ni Logan kay Ava na nangingilid ang luha sa mga mata. Bakit nangyayari sa akin to? Ba't bigla na lang may mga gustong pumatay sa akin dahil sa tatay ko? Matagal nang patay si Papa. Matagal nang wala yung tao na gusto nilang paghigantihan. Kaya bakit nila ako hinahabol? Gusto ko lang naman ng payapang buhay. Hindi ko gusto ng problema kaya bakit nila ako ginugulo? Nasapo ni Ava ang muka pagkatapos sumigaw at umiyak ng malakas sa loob ng palad niya. Hindi alam ni Logan ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung paano pakakalmahin si Ava kaya hinayaan niya itong umiyak sa harap niya. Tignan mo na. Dahil sa katigasan ng ulo mo, Sir Andrew, ganito ang anak mo ngayon. Kung di ka lang nakaalam sa akin nun, hindi gugulo ang buhay mo. Pero dahil pilit mo ako niligtas, nasira ang bagay na siyang dapat ay pinakaiingatan mo. Ang kasiyahan ng anak mo. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ka na magagawa, sir. Dahil nandito ako para tulungan ka sa bagay na yun. Marahan na sabi ni Logan habang nakatingin kay Ava na siyang natutulog sa sofa ng bahay niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sir. Kung sakali rin namang hindi ka dumating nun, ay hindi ako magbabago ngayon. Baka hanggang ngayon sirang-sira pa rin ang buhay ko. Dahil lang gusto kong pumatay ng tao. Yun ang buhay ko nun. Pero simula na dumating ka, sir, nagbago ako. Dahil tinulungan mo ako magbago. Kaya gagawin ko rin ang lahat para matulungan ka, sir. Ililigtas ko ang anak mo mula sa kanila. Katulad kung paano mo ako niligtas nun. Sa buhay na nakasanayan ko. Dagdag ni Logan. Kumuha si Logan ng kumot sa kwarto at ibinalot yun kay Ava. Pagkatapos, bumalik siya sa basement at sa paglabas, may hawak na siyang malaking garbage bag. Paniguradong may nakita siya kanina, kaya nagpunta siya sa basement. Hindi ko makakalimutan ang takot sa mukha niya nang makita niya ako. Kaya paniguradong may taong umaaligid sa bahay ko. Kung totoo man ito, hindi na kami pwedeng manatili rito dahil hindi naligtas dito sa bahay ko. Ani Logan sa kanyang sarili.
Nagsimula siyang maghukay sa likod ng bakuran niya at pagkatapos, inilagay roon ang garbage bag kung saan nakalagay ang bangkay ni Baldo. Simula ngayon, babalik ako sa dati. Pero hindi na lang para sa pera. Gagawin ko ito para mailigtas si Ava at ang sarili ko. Sumikip ang dibdib ni Logan habang inaalala ang nakaraan. Pero wala na siyang magagawa pa sa nangyari. Ang kailangan niyang gawin ngayon, protektahan ang nag-iisang anak ni Andro Salazar. Saan tayo pupunta? Akala ko ba mas ligtas tayo kung nandun tayo sa bahay mo? Tanong ni Ava kinaumagahan nang gisingin siya ni Logan para umalis na sila sa bahay nito. May nakita ka ba kagabi? Meron ka nakita tama? Balik tanong ni Logan habang sinusuksok sa likuran niya ang kanyang baril. Umawang ang labi ni Ava sa narinig bago siya napabuntong hininga. Tumango din naman si Ava, kalaunan bilang sagot kay Logan. May nakita ako sa bintana ng kusina. Akala ko poste eh. Pero biglang gumalaw tas nakatutok na sa akin yung hawak niyang baril. Kaya doon ko napagtanto na tao siya. Kaya ako tumakbo papuntang basement. Sorry kung nasigawan kita kagabi. Hindi ko lang talaga alam kung ano iisipin ko sa lahat na nangyayari. Natatakot kasi talaga ako eh. Simula nang mawala si Papa, tahimik ang buhay ko. Tapos di ko naman nakalain na ganito mangyayari ngayon. Hindi ko inaasahan na maghihiganti sila laban kay Papa at gagamitin pa ako laban sa kanya patay na siya. Sunod-sunod na paliwanag ni Ava. Naiintindihan kita. Alam ko natatakot ka. Lumaki kang walang alam sa magulong buhay ng mundo. Nakaprotekta sa iyo ang ama mo nun. Para lang siguraduhin na hindi ka makakapasok sa parting yun ng buhay. Pero heto nararanasan mo na. At wala na ako magagawa pa. Hindi na namin maibabalik ang oras para lang hindi mangyari ito. Kaya gagawin ko ang lahat para panatilihin ka ligtas habang kasama ako. Binigyan ni Logan si Ava ng ngiti habang sinasabi yun. Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung anong relasyon mo kay Papa? Hindi mo ito ginagawa lang dahil sa akin, hindi ba? Hindi ka naman siguro pumapatol sa bata, no? Masyado ka rin mas matanda sa akin. Manong, kaya paniguradong hindi ka nagpapabango lang sa akin. Nguso ni Ava na ikinahalakak ni Logan sa paos na boses. Pareho lang kayo ng tatay mo kung manakit ng damdamin. Hindi naman ako sobrang tanda. Nasa 35 pa lang ako. Saka Logan ang pangalan ko, hindi Manong. Sa una mo namang tanong, hindi ko masasabing kaibigan ako ng papa mo. Pero magkasundo kaming dalawa. Niligtas niya ako noon. Kaya gusto ko iligtas ka rin ngayon. Yun lang naman. Sunod-sunod na sagot ni Logan kay Ava na tumikwas pa ang kilay. Na tila hindi naniniwala. Anong relasyon mo sa mga taong humahabol sa akin? Para kasing alam na alam mo kung paano mag-isip ang mga kriminal na yon. Parang alam mo rin kung sino sila. Tumikim si Logan bago ngumiti ulit. Mahilig ako magbasa ng mga istorya tungkol sa mga kriminal. Pati na rin mga teorya kung paano sila mag-isip. Kaya nahulaan ko kung paano mag-isip ang mga naghahabol sa'yo. Suwabing sagot ni Logan, iniiwasan niya ang katotohanan. Ayaw niyang takutin lalo si Ava kapag nalaman nito na kasamahan niya noon ang humahabol sa dalaga ngayon. Ganun ba? Dapat pala. Nagbasa din ako ng ganyan para malaman ko rin kung paano sila mag-isip. May libro ka pa rin ba ng ganyan? Yung mga teoryang yan, Manong? Baka pwedeng pahiram naman. Baka kapag nabasa ko, may malaman ako kung paano sila mag-isip tapos pwede ko iligtas ang sarili ko kapag wala ka. Inosenteng sabi ni Ava, dahilan para mapakurap-kurap si Logan. Wala na sa akin yung mga librong yun. Dinonate ko na kasi. Hindi naman ako pwedeng magbasa ng ganun palagi. Saka bakit ba Manong pa rin ang tawag mo sa akin? Sinabi ko naman sa iyo ang pangalan ko, hindi ba? Salubong ang kilay na tanong ni Logan pero ngumiti lang ng matamis si Ava sa kanya. Ang awkward kapag tatawagin kita sa pangalan mo kaya Manong na lang muna. Matanda ka naman kaya ayos lang yan. Tinapik pa ni Ava ang balikat ni Logan na ikinakunot ng noo ng huli. May nakasunod sa atin. Bulong ni Ava habang pilit na hindi nililingon ang likuran niya. Wala sa sariling kumapit siya kay Logan. Matalas din ang pakiramdam mo sa ganitong bagay, ano? Tanong ni Logan at iginilid si Ava na muntik ng mabangga ng paparating na bike. Oo naman. Nagagamit ko rin kaya ito noon kapag may gustong kumuha sa akin dahil lang kay Papa. Alam mo ba na punong-puno ng pepper spray sa bag ko noon para may panlaban ako kung sakali mang may biglang humila sa akin?
Ngumiti si Ava at humigpit ang kapit sa braso ni Logan. Madalas kasing wala si Papa nun kasi nga abala siya sa trabaho niya. Kapag ganon, nag-iingat ako palagi kapag nasa daan kasi baka mapahamak ako. Kapag napahamak ako, paniguradong sisisihin ni Papa ang sarili niya. Katulad ng kung paano sinisi ni Papa ang sarili niya nung mawala si Mama sa amin. Kaya nagpapasalamat talaga ako na naging ligtas ako nun. Hanggang ngayon din naman, lalo na dahil kasama kita, Manong. Ngiting-ngiti na sabi ni Ava. Nawala ang pangamba sa mukha ni Ava at tila nakalimutan ang nakasunod sa kanila, kaya napahinga naman ng maluwag si Logan. Hindi mo kailangan mag-alala na may mangyayaring masama sa'yo dahil sisiguraduhin kong wala. Kahit may mga taong gustong manakit sa'yo, isigaw mo lang ang pangalan ko o sumigaw ka lang ng Manong. Parang sumisigaw ng Darna, paniguradong darating ako. Pagbibiro pa ni Logan kaya natawa si Ava. Nanonood ka ba nun? Ba't mo alam yun? Lo, sinubukan mo na ba nun sumigaw ng Darna? Lumunok ka siguro ng bato, no? Tawang-tawang tanong ni Ava kay Logan na umawang ang labi. Superman ang pinapanood ko nun. Nasabi ko lang naman na Darna kasi babae ka. Alangan naman pasigawin kita ng Batman. Eh di ang pangit pakinggan nun. Saka sikat nun ng Darna kaya alam ko. Pagsimangot ni Logan dahilan para sundot-sundutin ni Ava ang tagiliran ng binata. Hindi nasubukan yung sumigaw ng Darna nun. Bakit di mo subukan ngayon, ha? Sample nga kung paano sigaw ng Darna. Dali na. Pang-aasar pa ni Ava na ikinakunot ng noon ni Logan. Humagalpak ng tawa ang dalaga dahil nakikita niyang pikon na ang binata. Iisa lang tayo ng kwarto? Kunot noong tanong ni Logan kay Ava na siyang naunang pumasok sa hotel room nila. Oo, ikaw naman nagsabi na poprotektahan mo ako, hindi ba? Kaya gawin mo. Huwag kang umalis sa tabi ko. Kung kailangan, huwag kang umalis sa tabi ko. Kasi natatakot ako. Tsaka huwag ka rin basta-basta mawawala. Tsaka mas panatag ako kung nandito ka eh. Tsaka yun nakikita kita. Eh paano kung biglang umatake sa akin? Tapos hindi mo alam, tapos nasa ibang kwarto ka. Eh di patay ako. Sunod-sunod na sabi ni Ava, kaya napabuntong hininga si Logan. Wala akong laban sa'yo kaya sige. Tumawag ka na ron at mag-order ka ng kahit anong pagkain para umagahan natin. Huwag mong tipirin ang sarili mo at may pera naman ako. Tura ni Logan na masayang ikinatango ni Ava. Masusunod, Manong, salamat sa libre. Humagikgik si Ava kaya napalunok si Logan. Habang naglalakad si Ava ay tinali niya ang buhok na ikinakurap ng binata. Napatingin ang binata sa leeg ng dalaga bago na ikuyom ang kamao. Hindi niya alam kung bakit parang umiinit ang paligid ngayong nasa loob sila ng iisang kwarto. Manong, ayos lang ba sa iyong manok? May allergy ka ba doon sa pagkain? O wala? Kahit ano orderin ko? Pasigaw na tanong ni Ava kay Logan na agad sumeryoso. Kahit ano lang. Lalabas muna ako para magpahangin. Ang cellphone mo? Tanong ni Logan kay Ava. Nandiyan sa kama. Wala yung password. Bakit? Nilapitan ni Logan ang cellphone ni Ava bago kinalikot yun. Kahit anong mangyari, wag mong bubuksan ng pinto. May peephole. Kaya sumilip ka muna. Kahit na maghahatid ng pagkain yun, wag na wag mong gagawing buksan ng pinto ng basta-basta. Nakasave na sa cellphone mo ang number ko. Tawagan mo ako kapag sa tingin mo may paparating na pagkain nating dalawa. Saka mo lang buksan kapag nandito na ako. Naintindihan mo ba? Sunod-sunod na lapag ni Logan ang mga gagawin kay Ava. Napakurap-kurap naman ang dalaga. Saan ka ba pupunta? Bakit di ka na lang nandito kasi? Huwag ka na umalis. Nag-aalala ka rin naman sa akin. Di mas mabuti diba? Na dito ka lang. Saka bakit ka pa magpapahangin sa labas? May aircon naman dito. Nakasimangot na sabi ni Ava. Tumikhim si Logan. Magsisigarilyo lang ako sa labas at may titignan din. Saka mas delikado ka sa akin. Ibinulong ni Logan ang huli niyang sinabi. Nasapo ni Logan ang batok niya bago bahagyang napayuko at nagmura ng mahina. Ano? May sinabi ka pa? Takang tanong ni Ava pero umiling lang si Logan. Wala, sige. Ang mga sinabi ko sundin mo. Huling pahabol na paalala ni Logan para siya tuluyang lumabas. Napakurap-kurap na lang ang dalaga at bahagyang napailing. Alam ko na ito nung una pa lang kami magkita. Pero mas lumala lang talaga ngayon. At sigurado na talaga ako na weird siya. Bakit kaya kilala niya si Papa kung ganito siyang klase ng tao?
Sa bagay, weird din naman ang tatay ko. Kaya hindi na ako nagtataka sa taste sa mga taong gusto niya makasama. Napangiwi si Ava habang napapailing-iling. Gago ka, Logan. Tumino ka. Hindi mo pwedeng tignan ng ganun ang anak ni Sir Andrew. Binatukan ni Logan ang sarili. Hindi niya maatim na pinagnanasaan niya si Ava. Sa lahat ba naman ng pwede mong maisip? Bakit paghalik pa sa leeg niya? Gago ka talaga, Logan. Nandito tayo para tumulong. Isipin mo nangyari noon at huwag ka magpantasya ng babaeng yon. Kung hindi, masisira ang katapatan mo kay Sir Andrew. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na ikasisira niyan, Logan. Huminga siya ng malalim pagkatapos sabihin yun sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto niya si Ava Salazar, gayong alam niyang bawal yung mangyari. Sa huli, ay naglabas si Logan ng sigarilyo at inabala ang sarili doon. Matutulala na sana si Logan nang biglang may maramdaman siya sa likod niya. Agad niyang iniwasan yon. Matalas ka pa rin makiramdam hanggang ngayon. Hindi ko inaakala makikita kita, Logan. Hindi kami nasabihan na ikaw pala ang bagong tagaprotekta ng anak ni Salazar. Ngisi ni Tisoy. Isa rin sa mga kasamahan ni Logan noon. Umigting ang kanyang panga. Nananahimik kami, Tisoy. Alam kong matino ka. Kaya bakit hindi mo sabihin sa mga kasamahan mo na umatras sila at hindi ko sila kailanman gagalawin kapag ginawa nila yon? Baritonong tanong ni Logan kay Tisoy na siyang natawa naman. Alam ko matalino ako, Logan. Kaya nga alam ko rin na ikaw ang traidor sa grupo nun. Naalala mo pa ba? Sumulong ang pulis na Salazar na yon. Siya lang mag-isa pero ang dami niyang napatay. Marami siyang napatay pero... Anong gusto mong sabihin ngayon, Tisoy, ha? Na ako ang tumulong sa kanya sa pagpatay sa iba? Seryosong tanong ni Logan at bumuga ng usok mula sa bibig niya. Bakit hindi ba? Tama naman ako. Kahit noon pa lang, ramdam ko magiging traidor ka. Palagi kong sinasabi kay boss no na huwag magtiwala sa'yo. Kahit ikaw ang pinakamagaling na mafia hitman nun. Pero hindi siya nakinig sa akin. Kaya nagkagulo. Kaya nawala lahat ng meron ng organisasyon. Dahil wala ni isang nakinig sa babala ko. Tapos ano nangyari ilang taon na nakalipas? Nandito ka. At nililigtas ang babae mo. Pero hindi mo masisigurong ligtas siya sa itaas, Logan. Sisiguraduhin kong hindi siya magiging ligtas. Nakangising turan ni Tisoy na ikinaigting ng panga ni Logan. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Logan pero nagkibit balikat lang si Tisoy. Akmang aalis si Logan nang biglaang may humarang sa kanyang dalawang tao. Ngayon, 3 na ang mga ito dahil nasa likod ng mga ito si Tisoy. Mas lalong umigting ang panga ni Logan sa galit. Talunin mo kami, Logan. Yun lang ang paraan para makaalis ka sa lugar na to. Dahil kung hindi, mamamatay ang babaeng yon. Humalakhak si Tisoy na tila demonyo. Bago pa nito mapigilan ang balak ni Logan, ay nasuntok na si Tisoy sa panga. Sumugod na rin ang iba, kaya doon nagsimula ang gulo. Ano kaya maganda suotin? Ang sexy nitong blue tapos pa-sweet naman tong pink. Pero ang ganda rin itong puti, para akong inosente. Ngiting-ngiti na sabi ni Ava habang nakalagay sa kama ang biniling dresses ni Logan para sa kanya bago sila pumunta ng hotel. Ay, ano ba itong ginagawa ko? Ba't ako namimili ng maayos na dress? Ano naman ngayon kung kahit ano lang ang suotin ko? Hindi naman ako papangit kahit anong dress ang piliin ko. Maktol ni Ava at sumimangot. Huminga si Ava ng malalim nang pumasok si Logan sa isipan niya. Kasalanan talaga ng manong na yun yung nangyayari sa akin eh. Inaakit niya ba ako? Nangahas pa talaga siyang akitin ako? Ako? Me? Nakangiwing saad ni Ava at napasapu sa noo. Ang gaga ko? Ba't nga ba ako kumapit sa braso niya kanina? At bakit parang umiilaw na siya sa mata ko habang tumatawa siya? Nababaliw na ba talaga ako? Hindi to pwede. Isipin mo, Ava, 24 ka tas 35 siya? Ilang taon din yung agwat na edad niyo Sa oras na malakas ka pa baka nanghihina na yung tuhod nun. Paano kung pati sa kama manghina? Sunod-sunod niyang sabi. At nang matanto ang lumalabas sa bibig niya, inapasinghap siya. Oh no. Wala akong sinabi na kahit ano. Papa, alam kong kaibigan mo siya.
o kakilala o kung ano man. Matanda na siya, Papa. Para ko na siyang tatay sa agwat namin eh. Kaya bakit ganito yung nangyayari pa? Ba't sa lahat ng tutulungan mo, yung gwapo pa? Alam mo namang mahina ako sa gwapo. Ang gwapo-gwapo nun pa. Pati pangalan niya makalaglag pa nga tapos ihahain sa akin. Maktol ni Ava habang nakatingala sa kisame ng hotel room nila ni Logan. Alam kong weird siya nung una pa, pero niligtas niya ako. Kahit sinigaw-sigawan ko siya, hindi siya kailanman nagalit sa akin. Kung ibang lalaki yun, baka iniwan na ako sa gitna ng daan. Pero mabait si Manong, Papa. Pipili ka na nga lang ng taong dadating sa buhay ko, yun nakakapanghina pa ng tuhod. Gusto ko mang wag maakit, pero bakit ganito? Kaya bakit dinala mo sa buhay ko yung Manong Logan na yun? Ngayon naman, ay impit na sigaw ni Ava. Magsasalita pa sana siya ulit nang may kumatok sa pinto ng kwarto. Napaigtad si Ava at naisip na baka si Logan ang nasa labas. Dahilan para mamula ang buo niyang muka. Soundproof naman tong kwarto. Ikakahiya ko ang sarili ko kapag narinig niyang pinagnanasaan ko siya. Saad ni Ava sa sarili habang sirang-sira ang ekspresyon. Inayos ni Ava ang damit na suot. Hinayaan lang ang 3 dress na nilabas niya sa kama bago dumiretso sa pinto. Sumilip si Ava sa peephole at napakunot noon na makitang pagkain yon. Hala, nandito na sila. Hindi ko naisip na may parating palang pagkain pero in fairness ha, ang bilis ng service nila dito. Siguro naman pwede kong buksan yun kasi pagkain naman para mahanda ko na tapos magbibihis ako na maganda bago tawagan si Manong para naman mukha kaming nasa date. Humagikik si Ava sa sarili niyang naisip. Binuksan ni Ava ang pinto at huli na para pagsisihan niya ang ginawa niya nang tutukan siya ng baril ng taong nasa labas. Atras! Maangas na utos ng lalaking pangalan ay Lando kay Ava na ngayon ay nanginginig na itinaas ang pareho niyang kamay sa ere. Nasa isang kwarto lang pala kayo? Grabe rin gumalaw si Logan ha? Ikaw ang pinuntirya sa lahat ng pwede niyang pagpilian. Nakangising tura ni Lando na ikinalito ni Ava. Bakit niyo ba ginagawa to? Patay na si Papa para makialam kayo sa buhay ko. Kung gusto niyo maghiganti kay Papa, sumunod kayo sa kanya sa kabilang buhay. Tapang-tapangan na sigaw ni Ava kay Lando na dumilim ang ekspresyon sa sinabi ng dalaga. Ano naman ngayon kung patay na siya? Buhay ka pa at masaya ka. Hindi kami makakapayag na nasira ang buhay namin habang hindi nasira ang buhay ng ama mo. Hindi nasira ang buhay mo. May kwento ako. Gusto mo bang marinig? Tungkol ito sa lalaking kasama mo. Huwag mo siyang hahawakan. Sigaw ni Logan dahilan para maputol ang ibang sasabihin ni Lando. Mula sa likod ay sinipan ni Logan si Lando na ikinatili ni Ava. Mabilis na tumakbo si Ava para magtago sa gilid ng kama habang nakatingin kay Lando at Logan na nag-aagawan ng baril. Gago ka rin. Pati si Tisoy pinatay mo? Galit na sigaw ni Lando kay Logan na siyang ikinangisi ng huli. Nakita mo kung paano ko nilibing si Baldo? Sana lumapit ka at nakilibing din. Pero buti na lang hindi ka lumapit dahil baka pati ikaw nailibing ko. Puno ng galit na sinuntok ni Logan si Lando sa bandang atay nito na siyang dahilan para mahirapan si Lando na huminga. Ang baril! Manong! Sigaw ni Ava nang mabitawan ni Lando ang baril na hawak. Sinipa ni Logan ang baril palayo at bago pa makabangon si Lando, ay sinuntok ni Logan ng malakas ang solar plexus nito kasunod ang parte ng katawan ni Lando kung saan naroon ang bato niya. Manong! Takot na sigaw ni Ava dahilan para tumigil si Logan sa pagsuntok kay Lando na ngayon ay wala ng malay. Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong ni Logan kay Ava na agad yumakap sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong bubuksan ang pinto hanggat hindi ako ang nasa labas. Bakit di ka ba nakikinig? Paano ko napahamak ka? Galit na sigaw ni Logan. Napahagulhol si Ava at humigpit lang ang yakap kay Logan. Ganoon din si Logan sa dalaga na hindi kayang bitawan ang nanginginig na katawan ni Ava. Sorry Manong, sorry na. Takot ako Logan. Umigting ang panga ni Logan sa inamin ni Ava. Mas lumala ang galit na nararamdaman niya sa dating kasamahan. At hindi na ito dahil lang kay Andros Salazar.
kung hindi dahil sa nararamdaman niya para kay Ava Salazar. Nagtawag ako ng pulis bago umakyat dito. Paniguradong paparating na sila. Marahang sabi ni Logan kay Ava na hindi pa rin humihiwalay sa kanya. Patay na ba siya? Tanong ni Ava habang nakatingin kay Lando na ngayon ay nakatali sa isang bangko. Umiling naman si Logan. Kaya kong gawin pero hindi mo magugustuhan. Tumawag na lang ako ng pulis dahil hindi ko rin pinatay ang 3 nasa baba ng hotel. Baka sa susunod, sa loob na ako ng presinto makita kung sakali magginalaw ko sila. Paano yung Baldo? Ano kapag sinabi niya ang ginawa mong kalokohan ng pagpatay sa lalaking yun? Paano kapag hinuli ka nila? Takot na tanong ni Ava kay Logan nang umisilang. Bibisitahin mo naman ako sa kulungan, hindi ba? Siguro naman, kaibigan mo na ako ngayon. Hindi na Manong ang tawag mo sa akin kanina naging Logan na. Ngiting-ngiti na sabi ni Logan na naging dahilan para magsalubong ang kilay ni Ava. Nababaliw ka na ba? Tinulungan mo lang naman ako kaya bakit ka nila ikukulong? Saka saan mo ba nilibing yung Baldo na yon? Hukayin natin tapos ilipat natin para kapag naghanap sila hindi nila makita. Isipin nila nagsisinungaling siya kapag hinanap nila yung katawan nun. Sige na. Sunod-sunod na suhestyon ni Ava kaya napahalakak naman si Logan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Anong pumasok sa utak mo at naisip mong gawin ng ganyang balak ha? Parang hindi ka natakot o nakita mo yung dugo ni Baldo sa damit ko. Taas kilay na tanong ni Logan na ikinasimangot ni Ava. So may ginawa ka nga. Sabi mo wala. See? Nagsisinungaling ka sa akin? Maktol ni Ava at bago pa niya mapansin ang nangyayari, hinuli na ni Logan ang labi niya. Imbis na itulak si Logan, napakapit pa si Ava rito. Imbis na tumigil, ay mas nilaliman ni Ava ang halik nilang dalawa ni Logan. Natahimik din sa wakas. Nangingiting bulong ni Logan sa labi ni Ava pagkatapos ng halik. Bisit ka! Kahinaan ko yun! Nagngingit-ngit na mahinang asik ni Ava. Ang alin? Ang mahalikan o ang halik ko? Dahan-dahang tanong ni Logan at hinawi ang buhok ni Ava na nakadantay sa leeg nito. Marahang pinataka ni Logan ng halik ang leeg ni Ava bago inamoy-amoy yun. Ang halik mo, syempre Manong. Ikaw lang kaya ang nahalikan ko sa buong buhay ko. Nakakagulat no? Ang unang halik ko kasing tanda mo. Ang weird naman ang taste ko sa lalaki. Kung iisipin, gwapo ka naman, matikas sa baritono boses mo. Lalaking lalaki pero sapat ba yun na rason para pagdasaan kita? Sunod-sunod na tanong ni Ava hanggang sa matanto niya ang huling naging tanong. Pinagnanasaan mo pala ako? Akala ko ba gusto mo ng sample ng pagsigaw ko ng Darna? Taas kilay na tanong ni Logan na ikinaawang ng labi ni Ava. Ikaw? Kinurot ni Ava ang tagiliran ni Logan nang hindi niya matapos-tapos ang sasabihin. Huwag kang mag-alala dahil patas lang naman tayong dalawa at pinagnanasaan din kita. Gusto mo bang malaman kung anong mga klase ng pagnanasa ang nasa isip ko? Ngisi ni Logan kay Ava na nanlalaki ang mga mata. Hinaharot mo ba ako? Akala ko ba gusto mo lang ako protektahan ha? Ba't ganito ka Manong? Ungot ni Ava at tinulak ang mukha ni Logan na siyang natawa sa kanya. Gusto ko lang naman i-share kung anong pagnanasa ang nasa isip ko. Bakit? Ayaw mo, ha? Nangingiting tanong ni Logan kay Ava na tinakpan ang muka dahil namumula ito. Tumigil ka nga, ang harot-harot mo. Sigaw ni Ava. Babalikan namin kayo kung sakali mang may makuha kaming impormasyon sa kanila kapag nagising na sila. Sisiguraduhin namin hindi mangyayari pa ang bagay nito kahit kailanman. Ngiti ng isang pulis kina Logan at Ava na siyang nasa labas ng kanilang hotel room. Hawak na ng mga pulis ang mga nagtangkang patayin si Ava at ngayon nakahinga na siya ng maluwag dahil sa nangyari. Maraming salamat po Mamang Pulis. Mabait na tugon ni Ava bago nagpaalam sa mga ito. Nang umalis na ang mga pulis, ay hinila agad ni Ava si Logan papasok sa kwarto nila. Umalis na kaya tayo? Baka magising ang mga yun tas sabihin nilang ginawa mo ron sa isa nilang kasama. Baka mapahama ka Manong. Ngumuso si Ava at natatawang inilagay naman ni Logan
ang nakawalang buhok ni Ava sa likod ng tenga nito. Kapag umalis ako, paano ka mabubuhay kasama ako? Nabuhay ako sa magulong mundo. Kaya hindi ako marunong magmahal noon, Ava. Hindi ko alam kung paano makisama, ni hindi ko alam kung ano ang salitang simpatya. Wala ako noon hanggang sa nakilala ko ang tatay mo. Dahil sa kanya kaya ako natutong makaramdam. Dahil sa kanya kaya kita nakilala. Ayaw kong sirain ang tiwala ng ama mo sa akin. Kapag tumakas ako ngayon, masisira ang imahe ko lalo. At masasali ang imahe mo sa pagkasirang yon. Kapag umalis ako, anong gagawin mo? Susunod sa yap ako. Matabang na tanong ni Logan na ikinatahimik ni Ava. Paniguradong makakaramdam ng kabiguan ng ama mo kapag ginawa ko yon. Dahil hindi ganon ang itinuro niya sa akin nun. Hindi niya ako niligtas sa ganong paraan. Kaya hindi ko magagawang sirain ang lahat ng meron ka kapalit ng kasiyahan ko. Hindi ko hahayaan na pumili ka, Ava. Patuloy na sabi ni Logan na ikinalunok ng dalaga. Mahal kita. Hindi mo alam. Pero ilang taon na ako nakatingin sa iyo mula sa malayo. Una ko itong naramdaman nung nasa minor de edad ka pa. Kaya lumayo ako at nagpakita ulit nung nasa legal na edad ka na. Palagi ay gusto kong lumapit sa iyo pero hindi ko magawa. Hanggang sa dumating sila. Kaya nakahanap ako ng rason para malapitan ka, na mahawakan ka, na maging ganito tayo. Naghintay ako ng 7 taon makalapit lang sa iyo ng ganito. Kaya kahit na ano mang mangyari, hindi ko sisirain ang buhay na meron ka. Hindi alam ni Ava kung anong sasabihin sa lahat ng inamin ni Logan sa kanya. Pero hindi iniwasan ni Ava si Logan. Mas lalo pa siyang lumapit sa lalaki at kulang na lang ay hindi bumitaw dito. Saan mo gustong pumunta ngayon? Wala nang panganib sa buhay ko, hindi ba? Kaya paniguradong pwede na tayong gumala. Gusto ko mag-date tayo sa maraming lugar kasi matanda ka na. Baka uugod-ugod ka na tapos hindi ko pa nagagawa lahat ng ideal dates na gusto ko. Ngumuso si Ava sa harap ni Logan na siyang naghahanda ng pagkain nila. Ilang taon ang agwat nating dalawa tas ginaganyan mo ko. Balak pa ba akong iwanan kapag uugod-ugod na ako, ha? Seryosong tanong ni Logan kay Ava na ngumisi sa kanya. Hindi no, Manong. Gusto ko lang naman makasama ka kaya mag-date na tayo, okay? Masaya naman yung gagawin natin lalo na dahil kasama mo ko. Mahihiya ka pa ba? Ako na yung kasama mo? Ang ganda-ganda ko kaya. Tura ni Ava at napatili nang hilahin siya ni Logan at pinaupo sa mga hita nito. Yan na bang napili mong endearment para sa akin, Manong? Tanong ni Logan na ikinatawa ni Ava. Bakit? Maganda naman ah. Ang sweet kaya ng tawag ko sa'yo. Ako lang ang ganito mag-isip, okay? Saka, ikaw lang ang Manong na gusto kong sakyan. Humagikgik si Ava at napailing-iling naman si Logan sa narinig niya. Akmang magsasalita pa si Ava nang may biglang kumatok sa hotel room nila. May naiwan ka pa ba sa pagkain natin? Ba't may kumakatok pa? Takang tanong ni Ava at tumayo mula sa pagkakaupo sa hita ni Logan. Binuksan niya ang pinto at binundol ng kaba ang dibdib ni Ava nang bumungad sa kanya mga pulis kahapon. Akmang aatras si Ava nang bumangga siya sa dibdib ni Logan. Manong! Agad na tawag ni Ava sa binata. Hinaplos ni Logan ang leeg ni Ava bago tumingin sa mga pulis. Alam kong ako ang pinunta niyo rito. Pero pwede bang kausapin ko muna to? Papakalmahin ko lang. Pangako hindi ako tatakas. Kung tatakas man ako, masisira ko ang kinabukasan ni Ava kaya hindi ko yun gagawin kahit kailan. Isinara ni Logan ang pinto pagkatapos sabihin ng mga pulis na maghihintay sila sa labas. Bakit mo sinabi yun? Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Ava habang hinahampas ang dibdib ni Logan na siyang nakatayo lang sa harap niya. May kailangan kang malaman tungkol sa akin. Kasamahan ko ang lalaki na nakit sa'yo noon. Napaawang ang labi ng dalaga. Nang hihinang na ibaba ni Ava ang kamay dahil sa nalaman. Isa ako mafia hitman. Trabaho ko ang pumatay at nakahiligan ko ang ganung gawain kaya nung una akong nahuli ng ama mo, sobrang galit ang naramdaman ko. Pero binugbog niya lang ako. Akala ko idadalhin niya ako agad sa presinto pero dinala niya ako sa lumihan at pinakain.
Kwento ni Logan bago dahan-dahang umatras kay Ava na tila hindi makapaniwala sa lahat ng narinig niya. Tinuruan ako ni Sir Andrew. Kada oras na kasama ko siya, ay naiisip ko magbagong buhay na lang. Na bumuo ng panibagong simula kung saan hindi ko na kailangan pang pumatay. Ginawa ko yun. Sinabi ko sa boss ko na aalis na ako. Na ayaw ko na magtrabaho para sa kanila. Pero nung araw na yun nahuli si Sir Andrew na umaaligid sa establishmento namin. Nahuli siya at binugbog ng lahat. Galit na galit ako dahil doon. Sa galit ko napatay ko lahat ng kasamahan namin. Pinatay ko sila na siyang ikinatakot ni Sir Andrew para sa akin kaya inutusan niya ako. Inutusan niya akong bantayan ka na alagaan ka na siguraduhin hindi ka kailanman mapapahamak sa kamay ng mga taong katulad nila. At sa huli, inutusan niya akong patayin siya. Mahinang sabi ni Logan. Napasinghap si Ava habang napapailing-iling. Alam niya na paparating na mga kasama ko ng mga oras na yon. Alam niya na kapag nakita ng lahat kung gaano kabugbog si Sir Andrew at kung gaano kapuno ng dugo nun, ay malalaman ng lahat na ako pumatay sa kanila. Na ako ang may gawa nun kaya inutusan niya ako. Inutusan niya. Nanginig ang boses ni Logan. Gusto kong iligtas ka. Gusto kong panatilihing ligtas ka. Pero kapag naiisip ko ang ginawa ko nun, pakiramdam ko, ginagawa ko lang ang bagay nito para iligtas ang sarili ko. Na baka paraan ng pagligtas ko sa iyo, maligtas ko ang sarili ko. Na mapatawad sa ginawa ko sa ama mo. Yumuko si Logan at yumugyug ang balikat dahil sa kanyang pag-iyak. Pero totoong mahal kita, Ava. Totoong hulog na hulog ako sa iyo kaya maiintindihan ko kung hindi mo ako matatanggap pagkatapos ng inamin ko. Maiintindihan ko kung lalayo ka kasi ako ang pumatay sa ama mo. Dahil mas pinili niyang buhayin ako ng mga oras na yon. Maiintindihan ko ng sobra kung magagalit ka sa akin. Patawarin mo kung niloko kita, kung pinagmukha kitang tanga. Kung di ko sinabi sa iyo para lang maranasan kung makasama ka sa tabi ko. Patawarin mo ako kung ang taas ng pangarap ko para sa sarili ko, Ava. Hindi matignan ni Logan si Ava sa mga mata. Natatakot siyang makita ang pagkamuhi ni Ava sa kanya. Pero bago tuluyang umalis si Logan ay huminti siya. Pero kung sakali man, alam kong ang kapal na mukha kong sabihin to. Pero kung sakali mang tanggap mo pa rin ako sa kabila ng lahat, maghihintay ako. Maghihintay ako hanggat ikaw mismo ang lumapit sa akin. Maghihintay ako, Ava. Kahit 7 taon pa ulit para na makalapit ako sa'yo. Huling sabi ni Logan, bago tuluyang nawala sa pananaw ni Ava. Malinis ang record ko. Hindi ako makapaniwala. Malinis ang record ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Logan habang nakaluhod sa puntod ni Andrew Salazar. Sa totoo lang, kinakabahan ako ng sobra nang pumunta ang mga pulis doon, Sir Andrew. Natatakot ako na baka wala akong magawa na kahit ano. Dahil alam ko sa sarili ko na may kasalanan ako noon. Pero hindi ako makapaniwala na nilinis mo ang record ko dahil lang sinabi ko sa iyo na gusto ko magbago. Dahil lang gusto kong gumawa ulit ng bagong simula, ibinigyan mo ko ng tsansa. Pagkausap ni Logan sa puntod ni Andrew habang pinipigilan ng sariling umiyak. Dahil sa iyo, sir, kaya nandito ako ngayon sa mundo bilang tao. Dahil sa iyo kaya nagawa kong maging panibagong tao na handang sumaklolo sa iba sakali mang kailanganin nila ng tulong. Tulad ng turo mo sa akin noon. Patawad, sir. Patawad kung pinatos ko ang anak mo. Patawad dahil hindi ko napigilan ang sarili kong mahulog sa kanya. Araw-araw kong pinagdadasal na sana mawala ito. Na sana hindi totoo dahil takot na takot ako, sir. Naging matapat ka sa akin bilang tao. Kahit kailan hindi mo ako iniwan. At kahit sa gitna ng kamatayan, mas pinili mo ako. Mas pinili mong buhayin ako. At hindi ko maatim na ito magiging kapalit ko sa katapatang binigay mo. Sorry. Pero nasasaktan ako. Alam kong ganito ang mangyayari kaya hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Ayokong malaman niya na ako ang pumatay sa iyo kasi alam kong hindi niya ako matitignan ba sa mga mata. Alam ko na kahit kailan, hindi na niya maibabalik ang nararamdaman ko. Na hindi niya ako magugustuhan katulad ng pagkagusto ko sa kanya. Mapait na turan ng binata. Sakit pala. Kinarma ako sa anak mo, Sir Andrew. 7 taon kong hinintay yun eh.
7 taon ako nagtiis tapos makakalapit lang ako sa kanya ng ilang araw para lang malayo ulit sa kanya. Para lang hindi na siya makita. Mahawakan o makasama sa buhay kong to. Ganito pala magmahal, sir. Ganito pala kasakit kapag lumagapa ka na. Sir, mahal na mahal ko talaga ang anak mo. Pinigilan ko naman eh. Pigilan mo naman siya oh. Pakiusap. Alam ko sobrang kapal na mukha ako. Pero baka naman kahit konti maawa ka sa akin, baka pwedeng kausapin mo ang anak mo. Pakisabi, sir. Mahalin naman ako pabalik. Kahit katiting lang tatanggapin ko. Tuluyan nang pumatak ang mga luha ni Logan. Akmang yuyuko ulit siya nang makarinig siya ng tikim mula sa likod niya. Nanigas ang buong katawan ni Logan. Dahil sa pagiging emosyonal, hindi niya napansin na may taong nakalapit sa kanya. Alam kong umiiyak ka na habang nakikiusap dyan. Pero hindi ako papayag na bibisita sa akin si Papa para lang sabihin na mahalin ka. Matatakotin ako sa multo. Kahit minsan matapang ako, no? Mabilis na napalingon si Logan kay Ava na siyang nagsalita. Napakurap-kurap si Logan nang bumungad sa kanya ang magandang mukha ni Ava. Narinig ko lahat ng sinabi mo sa akin at ilang araw ko yung pinag-isipan. Hindi ko sinasabi to sa'yo pero namana ko ang personalidad ng ama ko. Manang-mana rin ako sa katalinuhan niya. Nagtataka pa ako noon kung bakit nakilala mo si Papa. Akala ko ang weird noon. Kasi ilang taon din naman ang agwat mo sa kanya. Nawala si Papa sa akin sa edad na 49. Hindi ko inaasahan yun sa totoo lang. Dahil takot ako sa mundo. Wala na si Mama kaya nung nawala si Papa, mas lumala yung takot ko. Pero hindi ako kailanman sumuko kasi alam ko na yun ang sasabihin ni Papa. Dahil kung susuko ako, hindi na ako anak ni Andrew Salazar. Magkaugali kami. Dahil sa maraming bagay katulad na lang kung paano kami minahal ni Papa. At kung paano din kita minahal. Pag-amin ni Ava, na ikinaawang ng bibig ni Logan habang tulalang nakatitig sa mukha ng dalaga. Sinabi mo sa akin nung mga oras na yon na bugbog sarado ang ama ko. Wala siyang kalaban-laban at ikaw ang pumatay sa lahat ng nanakit sa kanya. At kung sakali mang hindi niya pinili ang desisyon na mamatay, paano niyo haharaping dalawang paparating mong kasamahan nun? Paano mo lalabanan ng mga taong yun sa kondisyon niyo ni Papa? Si Papa na bugbog sarado. At ikaw na sobrang pagod na sa pakikipaglaban. Paano kung hindi mo sinunod si Papa nun? Siguro, pati ikaw nawala na rin. Hindi naman malalaman yun kung sinubukan ko lumaban. Pero paano nga ko yun na nangyari? Paano nga kung mas malakas sila sa inyo noong mga oras na yun? Baka hindi na kita nakilala ngayon. Putol ni Ava kay Logan na siyang hindi nakaimik dahil sa narinig mula kay Ava. Walang makakapigil kay kamatayan. Alam mong lahat ng tao mamamatay din. Pero noong mga oras na yon, buhay ka. Noong mga oras na yon, nakaligtas ka dahil sa sakripisyo ni Papa. Kahit kailan ba, nagawa mong pasalamatan si Papa dahil sa ginawa niya? Nagpasalamat ka ba? Dahil kung hindi nangyari yon, di mo ako makakasama, Logan. Kung hinayaan ka ni Papa na mamatay nun, paano ako? Sinong lalaking pipiliin kong pakakasalan kung hindi kita makikilala sa buhay ko? Napalunok si Logan at nag-angat ng tingin. Mahal din kita. Mahal din kita. Kahit hindi ako sigurado noong una. Mahal kita. At nandito ako para tanggapin ka ulit, Logan. Ayaw kong masayang yung buhay na nilaan ni Papa para sa atin. Kaya pwede bang piliin mong makasama ako sa buhay mo? Pwede ba yan, Manong? Dagdag na tanong ni Ava na umiiyak na. Kaya napahagulhol na rin si Logan. Mabilis na lumuhod si Ava sa harap ni Logan at niyakap ito. Paulit-ulit din humingi ng kapatawaran si Logan, pero umiling lamang si Ava. Mahal kita, Manong. Sobrang mahal kita.
Mahal na mahal din kita. Sobra-sobra, Ava. Sagot pabalik ni Logan kasabay ng paghigpit ng yakap niya kay Ava. Paano ka nakaalis ng presinto, Manong? Hindi ba nilibing mo yung baldo? Hindi ba sinabi ng mga dati mong kasamahan ng tungkol doon? Tanong ni Ava habang hawak kamay silang naglakad paalis ng sementeryo. Sinabi nila, pero hindi doon nakalibing si Baldo. Alam ko nasa paligid si Lando ng mga oras na yon. Kaya pagkatapos si mawala sa paligid, hinukay ko ulit si Baldo at nilipat ko sa ibang lugar. Paliwanag ni Logan na siya ay kinakurap-kurap ni Ava. At sinabi nila na may record ako sa nakaraan at ex-convict ako. Pero nang tinignan ng record ko, malinis yon. Nilinis ng ama mo bago siya nawala. Talaga? Ginawa ni Papa yon? Nakangiting tanong ni Ava at maliit ang ngiting tumango si Logan. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Akala ko, kapag may pinilit ako sa isang bagay ay may mawawala, na may masisira, kaya handa akong bitawan, kahit anong oras. Handa akong mabitawan mo, pero ang sakit pala. Ito ang unang beses na nahulog ako sa isang babae. Ito ang unang beses na nasaktan ako ng sobra. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung paano ko haharapin ang araw habang iniisip na masaya ka na sa iba. Para lang mapigilan ko ang nararamdaman ko. Sumikip ang dibdib niya at hinigpitan naman ni Ava ang pagkapit sa kanyang kamay. Bibitiwan mo na nga lang ako. Magmamakaawa ka pa kay Papa. Hindi ka nga lasing kanina tas ganun ka na. Paano kung nalasing ka? Tapos maraming tao sa paligid. Iiyak ka ng ganun. Baka pati sila matakot kapag bigla mong sinabi na gusto mong bumangon si Papa sa puntod para lang kausapin ako na balikan ka. Baka kasi makinig ka sa Papa mo kaya sinubukan ko lang. Mahinang tura ni Logan na ikinahalakhak ni Ava. Huwag kang iiyak ng ganun ulit ha. Masakit sa dibdib ko, Manong. Hindi ko kaya marinig ka na umiiyak. Hindi ko maatim na marinig kang umiiyak dahil sa akin. Ayoko ng ganun. Kung iiyak ka man, gusto ko dahil sa saya. At kung umiyak ka man dahil nasasaktan o nalulungkot ka, gusto ko magsabi ka sa akin para masamahan kita. At gagawin ko ang lahat para mapatahan lang kita. Salamat at dumating kayo ni Sir Andrew sa buhay ko. Salamat at niligtas niyo ako. Pagkalipas ng 3 taon, uugod-ugod ka na talaga, Manong. Sabi ko, gusto ko ng mangga na may sardinas. Kaya bakit naging asin at bagong to? Sikmat ni Ava at masungit na tinitigan si Logan na napakamot sa batok niya. Hindi naman masarap ang sardinas, Sugar. Baka kapag kumain ka nun, sumakit ang tiyan mo. Baka ma-ospital ka. Paliwanag ni Logan. Agad namang nangilid ang luha sa mga mata ni Ava dahil sa sinabi ng asawa. Bakit ba mas alam mo ha? Gusto ko nga nun. Gusto ko ng mangga na may sardinas, Manong. Kunin mo na kasi. Hindi naman ikaw kakain eh. Ako. Sunod-sunod na sigaw ni Ava at kulang na lang magpapapadyak sa sahig. Pero, sa gulat ni Logan ay naputo lang sasabihin niya nang malakas na umiyak si Ava. Agad nataranta si Logan. Oo na, ikuha na kita ng sardinas. Huwag ka na umiyak, baby, okay? Ikukuha kita. Nang makabalik si Logan, ay naibigay kay Ava ang sardinas at agad tumigil sa pag-iyak si Ava. Sugar, malapit na ba ang period mo? Sabihin mo para makabili na ako ng mga kakailanganin mo. Masyado ka na namang emosyonal ngayon. Paniguradong malapit na ang buwan ng dalaw. Ava! Nag-aalalang sigaw ni Logan at agarang napatayo mula sa kinauupuan nang tumakbo si Ava sa lababo at nagsuka doon. Nang lumingon siya kay Ava, nakita niyang naluluha ang mga mata nito. Manong, delayed ako. Wala pa akong dalaw. Napagtanto ni Ava nang banggitin ni Logan ang tungkol sa dalaw niya. Ava! Lumunok si Logan. Hindi mabanggit-banggit ang gusto niyang sabihin. Kaya imbes na magsalita, ay dumiretso siyang dinala si Ava sa obigay nito.
Congratulations, Mr. and Mrs. Medrano. You are 2 weeks on the way. Masayang balita ng obigay ni kay Logan at Ava na siyang natulala. Pagkatapos, mabilis na lumuhod si Logan sa harap ni Ava at binigyan ng halik ang asawa sa noo. Sunod na hinalikan ni Logan ang tiyan ni Ava na hindi pa klaro ang umbok. Maraming salamat, Sugar. Sobrang maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng ganitong buhay. Tuwang-tuwa din si Ava at hinalikan sa labi ang asawang si Logan. Maraming salamat din. Mahal na mahal kita, Logan. Ikaw lang ang nag-iisang mamahalin ko sa buhay kong to, Manong. Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal kita. Muling hinalikan ni Logan ang tiyan ni Ava bago nag-angat ng tingin. Anong ipapangalan natin sa kanya? Paano kung Andrew kung sakaling lalaki at Andrea kung babae? Nangingiting dagdag ni Logan kaya napatawa si Ava. Kahit anong gusto mo, Manong ko. Malambing na sagot ni Ava at pumantay sa asawa para mabigyan ito ng mahigpit na yakap. Sobrang saya niya. Hindi niya alam na magiging ganito siya kasaya sa piling ni Logan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Hitman's Redemption, written by Leslie. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!